Hey mga padi, welcome to the channel kung bago ka lang dito and welcome back kung lagi ka na nag-aantay sa mga videos ni Mab Auto. And for today, we have a 2024 Honda Brio for today's video mga padi. This is the RS model. So ano nga bang gagawin ni Mab Auto dito? Syempre, check natin yung design, check natin yung interior, check natin yung mga creature comforts and features. Dadrive natin yan mga padi and we will see how it drives. So bay naantay natin, let's do this! Okay mga buddy, let's start this video talking about the design. Design for me is typical Honda. Actually, nagkaroon ako ng Gen 1 ito. This looks better, at least sa front. Para sa akin, in my opinion. And sa RS, syempre, meron kang black chrome dyan. Alam ko, facelifted na to kasi yung RS na nauna, mas maliit yung grill dito. But dito sa RS na to, mas malaki na yung grill. Ayan, mas maluwag siya. Tapos syempre, RS badge. Yung bumper niya sa harapan mukhang mas agresibo. Syempre, your DRL or daytime running lights. LEDs for your headlight. Syempre, LED ang mga padi. Pero tinitipid ka pa rin ni Honda kahit pa paano. Meron ka pa rin halogen bulb. Yung turn signal light is halogen bulb. Sa RS, meron ka rin fog light dyan, dito sa gilid. Sa RS, meron kang side skirts. Meron kang body kit na ganyan. Very simple lang naman. Linya dyan. Linya dyan. That's it. Very clean design. Dito sa likod, I like my Gen 1 better, mga padi. Kasi very unique. Buong salamin yung likod. But this one, meron na siyang lata. Diba? Dyan ang design niya, Brio, RS badge, IB-Tech. Taillight ay malaki pero yung ilaw niya is very small. Yun lang, yung maliit na yun. And you have your diffuseran dyan sa ilalim to make it more aggressive, but it looks good. Gusto ko lang yung Gen 1 ko kasi buong salamin yung likod. Very unique. Hindi mo makikita sa ibang kotse. Napakabihira. Styling is very nice. I like it. Ground clearance is 137mm. Mababa yan kumpara sa kanyang mga competitors na nag 140, 145, 150mm. Ito 137. Pag wala pang saka yun, mga padi. Siyempre, being the RS, meron kang spoiler. Yeah, alam ko sa lowest variant walang spoiler. But dito sa RS, meron kang body kit, side skirt, spoiler. Being the RS, black caps dito sa mirror covers at meron ka ring turn signal lights dyan na LED, nasa mirrors din. Tires ng RS mga buddy is R15 with 18555. Yeah, R15 Potenza, RE030. Puro maganda-ganda to. Masusubukan natin yan sa Sampaguita Burgring. But anyway, getting in the car mga buddy, here's your key. Naiba na siya kumpara dun sa Gen 1. Manipis lang eh, oh. Ayan. Tapos, yan lang ang meron. Lock, unlock. Wala kang popper dito. Walang door popper kahit RS siya. Hindi siya proximity key. Susi pa rin. So, syempre, to get in, unlock. And, yan ang bubungad sa'yo, mga padi. All plastic. I remember this. Brio naman kahit top of the line. Plastic yan, hard plastic, scratchy plastic. Door handle mo is silver gray trim. May gray trim din dito. And those are all your buttons. Windows, unlock, lock ng windows, lock, unlock. Mirrors, foldable mirrors mga buddy. Foldable mirrors. Door cards, meron kang small pocket, bottle holder. Tingnan natin kung papasok tong bote ko or yung lalagyan ako ng water. Kasya naman, pilit. Pwede na. Dashboard looks modern mga padi. Meron kang red or orange trim. May black trim dito. Piano black trim. Parang napakahaba nung dashboard niya mga padi. Pag nagda-drive ako, parang yung dashboard na napakalapit sa akin. All hard plastic. Yes, scratchy plastic. Pero ito, ang ganda ng pagkakakunwari nito. Galing magkunwari. Kala mo talaga leather, pero it's scratchy plastic mga padi. Dito sa multimedia mo, itong cover na to is piano black. May space dito na ewan. Here's your multimedia. Hindi ko alam kung original pa to or stock pa to. Kasi branded na siya, Kenwood. But yung original nito mga padi, may Apple CarPlay and Android Auto, saka smartphone connectivity. Yeah, through Bluetooth. But this one, it's Kenwood na kasi yung nakakabit. Dito naman sa baba niya, ito yung climate control mo. Wala siyang auto climate.
just on. Diyan yung temperature control mo mga buddy. Ito yung fan control. Kung gusto mo ng air coming from outside or rotate lang sa loob. Glove box naman, silipin natin. It's hard dump. Yes, it's hard dump. It's not kalakihan. Try natin. Hindi kasya yung flower ni Papa. So, hindi siya ganun kalakihan. Just enough. Pwede na manual, wet wipes, o kung ano mang pwede pang ilagay dyan. But just enough. Hindi siya ganun kalakihan. And down here, meron kang pocket. Yan, yung pocket na yan mga buddy. Pwede lagyan ng cellphone. Pwede lagyan siguro ng mga cards. O kung ano man, barya. Meron kang 12 volt socket dito mga buddy. Yan, syempre hindi mawawala yan. Walang USB connectivity dito. Meron lang to. Ito sa radyo to eh. Hindi na kasi talaga original to, alam ko eh. But anyway, meron kang pocket ulit dyan mga buddy. Pocket. Meron pa siyang maliit na pang-ipit dito. Siguro pang card to or ano man. Hopefully nakikita nyo. 2 cup holders. Yeah, 2 cup holders. Kasya ba yung malaking ano ko dyan? Kasya. Oo, yun nga lang, syempre, alog-alog, depende sa laki, wala siya nung pang, pang-ipit. Shifter mo is, ito nga, since this is CBT, ito ang meron ka, PRND SL. I think this S is for sport and L is for low, pang akyatan, pang babaan, para more engine braking mga buddy. Yan, L. Kasi yung Gen 1, it's not CBT, it's 5-speed automatic, saka may manual. Mas prefer ko yun mga buddy, kaysa dito sa CBT na to. Mamaya pag-usapan natin yung why I like my Gen 1 compared to this. But syempre interior wise, mas modern looking to. Steering wheel mo is this one. I'm expecting it's covered with leather, pero hindi. PUP siya, polyurethane plastic, pero it's squishy. Ganito rin yung sa Gen 1 ko noon. Malambot siya, ayan, napipipipipi mong ganyan, napipindot-pindot mo. Ayan, ganyan siya kalambot mga buddy. Meron kang controls dito. And I like the steering wheel, it looks sporty mga buddy. Kamukhang kamukha rin nung sa Gen 1. Medyo may na bago lang siguro ng konti. May ganito rin yun. May parang perforated dito. Kala mo textured, two-tone textured siya na ganyan. Pero pareho namang PUP lang, polyurethane. May silver or gray accent ka dyan sa manibela. It looks good. It looks sporty. And ang sarap niya ring hawakan. Siguro dahil may cover, but naalala ko yung sa akin, walang cover. Okay naman. Mataba naman. Sakto naman. Ayoko kasi nung payat mga buddy. Steering wheel, meron kang adjustment na tilt, but not telescoping. No telescoping adjustment. Gauge cluster mo, yan ang meron sa RS. Meron yung red accent na yan sa paligid ng speedometer mo. And meron ka rin dyang LCD sa baba ng speedometer mo mga buddy. Wala na naman tong temperature gauge. Bakit ba nagkakaganito ang mga kotse ngayon? But anyhow, what's in there is your basics. Gaya nyan, dyan yung odometer ng auto, 5,246. Meron kang trip, average, fuel consumption, clock. Yun lang, walang trip B. Very basic talaga. So wala kang temperature gauge, RPM meron ka, fuel gauge, nandiyan. That's it. Hindi natin mapapag-usapan to dahil I believe it's not the stock anymore. Balik tayo dito mga buddy. Hoonigan handbrake. Mab auto approve yan. Tapos meron ka na namang bottle or cup holder dito. Yan mga buddy. Yan. Balik tayo dito sa taas. Wala kang map light dito mga buddy. At sa RS, and black yung ceiling. Tingnan natin to. May salamin, vanity mirrors. Tingnan natin to. May vanity mirrors pero walang ilaw mga buddy. Meron kang ilaw, dome light, dito lang, sa gitna. Yan. Yan lang. Nandiyan siya. Wala sa likod. Wala sa harap. Diyan lang, sa gitna. Di man lang nilagyan dito. Importante rin yun dito eh. Wala ka ring sunglass holder or whatsoever. Dito naman tayo sa upuan mga buddy. Wala kang seat height adjustment. Yun lang regular na lean forward, lean back. Yan lang adjustment niya. Saka yung syempre yung sliding, yan lang adjustment niya. Wala kang seat height adjustment. Cover ng seats ng RS is black with red stitching. Yan, kung nakikita nyo, red stitching siya. Very simple design. Mas gusto ko pa rin yung sa Gen 1 ko mga buddy. Ang sporty ng upuan nun. Hindi gaya nito. Yung upuan nun, gala mo bucket seat.
Pero dito, it's not. Ganyan lang siya, napakasimple. Anong nangyari sa Brio? Anyway, kung ako magdadrive, adjust natin to. Here's my driving position. Tama ba? Here's my driving position. Let's go to the back, mga padi. Dito sa likod, mga padi. Same story dito sa door cards niya sa likod, mga padi. It's covered with scratchy, hard plastic, silver accent na door handle or door opener. Meron ka ring silver gray accent dyan. Bottle holder, very small packet. At kung ako magdadrive, mga padi, ayan ang driving position ko. Di 4 test. Sabit. Isabit, mga padi. What do you expect? Hindi naman to maluwag na auto. Malaki pa rin yung space niyan. Ako ang driver niyan. I'm 5'5", 5'6". Pwede ako mag-stretch sa ilalim dahil hindi nga na-adjust yung upuan. Thigh support niya maganda dahil yung upuan is mataas. 90 degree yung upo mo. So, may support ka dito. Dito sa likod, wala kang charger or any 12-volt socket. Walang masasaksakan ng charger. Yung passenger dito sa likod, wala ka dyang port. Now, pag nakasagad ang upuan, mga padi, gawin natin tong makatao. Yan. A little space. Konting-konti na lang yung space niya, mga padi. But I can still stretch. Sa ilalim. Di 4, yes! Sobrang hirap na, mga padi. No baby seat tethering, mga padi. Kanina pa ako naghahanap. Wala akong mahanap na hook. Yung kabitan ng upuan ng baby. So, hindi ganun ka-practical, no? Kung meron kang baby, tapos meron kang baby seat. Wala siyang kabitan ng baby seat. But, fortunately, alam ko na-fold to, mga padi. Itong upuan na to, na-fold to. Yan. Yan lang ang mga creature comforts and features dito sa likod ng Brio RS, mga padi. So, silipin naman natin yung trunk space niya. Dito sa trunk, mga padi, may popper nga dito. Kakapain mo lang. Yan. Malaki naman yung button niya. Yan, yung black na yan. Trunk space niya is 258 kapag nakataas siyang upuan na yan, mga padi. Na bababa kasi yan. Just pull this. Yan. Pero pag binaba mo na yan, that's 851 liters of capacity. So, practical pa rin. Kung dalawa lang kayo, may pupuntahan kayo, may kakarga kayo. Silipin natin kung ano na dito sa ilalim, mga padi. Yan ang meron ka. Steelys na spare tire. Andyan yung reflector mo pag na-emergency ka. Tools, jack, hindi ko alam kung nasaan, but somewhere there, nandiyan lang yan, mga padi. Yan lang ang meron dito sa likod. Konting space, that's it. Wala nang iba, mga padi. Check naman natin yung makina. Bibigyan ko lang ng credit to, mga padi, dahil meron siyang kapitan, tong hatch door niya. But hindi dahil hatchback siya kaya siya may ganyan. Kasi yung Honda Accord ko may kapitan eh. Hindi naman hatchback yun, sedan yun. May kapitan. Ito meron, so approve yan. May kapitan ka. Silipin naman natin yung makina, mga padi. To pop the hood, mga padi, malinaw na malinaw. Ayan, dito yung hood popper mo. Alright, teleport. Under the hood is this tiny 4-cylinder. Actually, hindi pa nagti 3-cylinder ang Honda sa mga ganitong maliliit na kotse nila, mga padi. Pero yung iba, 3-cylinder na. No? Para sa mga engine geeks dyan, this is the L12B. 4-cylinder yan, mga padi, 1.2 liter. It produces 89-90-ish horsepower and 110 Newton meters of torque mated to a CVT. CVT na naman, yun na uso ngayon, mga padi. Dahil mas fuel efficient daw at dahil mas smooth daw. Mas smooth, agree ako dyan, pero mas fuel efficient, hindi ko pa napatunayan niya, mga padi, but wala akong planong pag-eksperimentohan nyo, mga padi. Let's just take this car on the road and see how it drives. Okay, mga padi, driving the 2024 Honda Brio RS. Yeah, road sailing. Well, as you can see, it's raining. But I love this. I love doing this. It's raining, mga padi, but I'm still reviewing. Comment nyo lang sa baba, mga padi, kung gusto nyo yung ganitong setup ng driving camera natin.
It's like hot version or option. Mga JDM channel, Galakichi, Tsuchiya, Nobitero, Taniguchi. Back to reviewing mga PADI. Nagkaroon nga ako ng Gen 1. Ang hindi ko maintindihan sa Honda, yung Gen 1 mga PADI dati, 99 horsepower, 99 horsepower and 109 Newton meters of torque. Ang weight nila hindi nagkakalayo. Pero itong, go ahead. Pero itong bago mga PADI, Gen 2, yung Gen 1 1.3, L13 yun eh. Pagkakatanda ko, ito naging 1.2 liter. Ginawang 89 horsepower, 110 Newton meters of torque. Tapos CVT na. Yun dati, torque converter. Fan pa naman ako ng, alam mo yun, kada kumakambyo yung auto, mga PADI, yung nararamdaman mo yung ganun. Kaya mas gusto ko yun kumpara dito. Siguro dahil towards fuel economy ng mga kotse ngayon, mas binaba yung horsepower, yung torque tinaas ng 1 Newton meter. Di man lang ginawang mga 5 eh. Anyway, back to driving mga PADI. Steering wheel naman ako lagi nagsisimula. Steering wheel is a little bit dull sa low speeds gaya nito mga PADI. Yan, pag ginaganyan mo, yan medyo dull siya. Parang yung Honda City RS din eh. Pero pag medyo mabilis ka na, dun mo mararamdaman na medyo may movement din pala siya. Pag medyo mabilis na mga PADI. Bigyan natin. Nasa normal D mode lang tayo sa CVT mga PADI. Yan. Pag medyo mabilis na, may movement. Pero malambot din siya. Pero hindi sing lambot ng Mirage ha. Ginagawa kong katawa-tawa yung Mirage. Pero malambot talaga yon. Sobrang lambot nun mga PADI. Ito hindi naman. Parang yung Honda City lang din. Since this is RS nga, road sailing, ito may firmness pa rin pag nakadaan ka ng medyo palubog na kalsada na mabilis ka, sinasalo niya yung dump. Pero hindi naman masakit sa tiyan mga PADI. Seats are very comfortable. Mataas ang upo niya. Hindi siya parang kotse upuan kasi nga hindi adjustable ang height mga PADI. But it's very comfortable. This is what you want for everyday use. Ngayon, lubak na yon, dug-dug, ganun lang. Ramdam mo, pero hindi ka naman inaano. May mga lubak pa dyan, testingin natin mga PADI. Steering wheel, syempre, electronic power steering. Sa mga ganitong kotse, ubod ng lambot. Ito, humps test. Medyo mabilis. Yeah. Komportable lang eh. Kaya nung huling na test drive natin, na-drive natin ng matagal. As in, umuupo, umihiga, dumuduyan. Ito, hindi. Parang yung Honda City rin. Honda jeans, you know. May dugong Honda talaga. Ito, hindi smooth dito. Ito, may lubak dito. Testing natin. Wala lang eh. Firm na komportable. Hindi ka nilaalam mo, hindi ka dinuduyan, yung sobrang baby naman, hindi ganun. Brakes are napakaganda ng pressure point, at least for my taste. Nasa ano pa lang ng apak mo, 1/4 pa lang ng apak mo, nasa taas. Andun na yung matigas. So, habang dinidinan mo, syempre, nagkaka-bite. Yun yung mga gusto kong preno. Yun. Ikot pa tayo, isa pa. Dito, di ba? Hindi ano dito eh. Isa rin tong testingan ko ng mga ano eh. Ikot pa tayo, ikot. Okay. Wala eh. Ano lang eh. Ayan oh, yung mga uneven surface na yan. Ina-absorb niya lang, nararamdaman mo, pero hindi naman bugbog. Tignan natin kung humihiga yung auto. Medyo bilisan natin dito sa right turning na to. Medyo flat ha, sa mga ganung speed ha. Flat, maganda liko, sharp. Driving position para sa akin is
very comfortable. Meron ako at least patungan dito, hindi malayo. Nga lang, wala kang center armrest, mga padi. Wala eh. Brio eh. Ito yung pinaka cheapest car ng Honda. Kaya siguro hindi nila nilalagyan ng center armrest. Driving view, okay lang. Parang ang layo mo sa harap. Parang mahaba yung harap niya, mga padi. Dahil itong ang dashboard is parang napakahaba niya. Parang napakalayo mo dun sa hood. Hindi ko tanaw yung hood, but it's okay. Kung matagal ka na nagda-drive, alam mo na yung distansya niyan. And this one has a big blind spot. Itong side na to, napakalaki ng pillar dito, mga padi. Napakalaki ng pillar dyan. Yan, yung pillar na yan. Doon sa pillar dyan, sa C-pillar, lagi naman yan sa mga hatch. Laging mataba yan. Blind spot, pag umatras ka, although yung window sa likod, okay naman. Pero wala akong sakay. As you can see, wala naman nakasakay. Kita ako dito sa mirrors yung tatlong headrest. Kung may matatangkad na ulo dyan, medyo liliit na yung view. Medyo maliit siya, mga pati. Somehow, malapad siya. Maluwag-luwag naman. Gusto ko yung dashboard niya. Ito lang ayaw ko dito. Ito. Tinakpan niya yung Twitter dito eh. Oh. Itong design na to, mga padi. Kung bakit napakataas niyang airgun vents na yan. Tatakpan tuloy yung Twitter. Hindi gaya dun sa side na yun. Oo. Itong mga uneven surface na to. Ano lang. Raramdaman mo pero RS na RS ang dating, mga padi. Tapos class leading nga ang power. Ramdam mo yung torque kumpara sa mga competitors niya gaya nung Vios, nung Espresso. Competitor din ito, Espresso eh. Mirage. Yun nga lang, dahil class leading siya, mas mahal talaga, mga padi. This cost 853,000. Siguro kung ika-cash mo, mas makaka-discount ka. But 853,000 ang SRP niya, mga padi. Konting baon sa throttle, gre-respond naman yung transmission niya. Woohoo! And somehow magang naman yung auto, mga padi. 995 kg. So sub 1,000. Syempre pag may driver na 1,000 plus kilo. Ayoko lang dito sa pedal box nito, mga padi. Kahit nyo sa Gen 1, walang dead pedal. Wala kang maapakan na, alam mo yun, yung patungan ng paa, clutch foot. Although walang clutch to, kahit yung iba namang automatic may may dead pedal eh. Ito walang dead pedal. Hindi nila malagyan. Ewan ko kung bakit. Sarap din pahingahan ng kaliwang paa yun, mga padi. Side mirrors are okay lang. Hindi kalakihan, hindi kaliitan. Kikita ko naman yung mga sasakyan. Yun nga lang, pag yung sobrang layo na, syempre, kulang sa angle yung mirror. Kaya, hindi mo na rin tanaw. Kunyari, may motor dito, gaya ng motor na yun. Ayan, hindi ko nakita yung motor na yan. Yan, yung motor na yan. Hindi ko na masyadong kita kanina. Responsive naman yung CVT niya. Konting baon. Sarap din humila. Hindi naman masarap na mapapak sa torque niya. Maganda yung CVT niya kahit papano. Masarap ang suspension ng mga RS, mga padi. May firmness pero andoon pa rin yung comfort. Yun ang ng RS. Baon na, bigyan natin ng konti. Class leading torque. 110 Newton meters. Not bad, not bad. Lagay naman natin sa S mode or sport mode. Alright, thank you. S mode. Ayan, pag S mode, maingay talaga dahil high RPM siya. Okay naman. Okay naman. Isa pa. At 4,000 RPM, hindi pa rin ganun kaingay dito sa loob, mga padi. And torque is class leading nga compare sa mga na-test drive natin lately. Yun nga lang, you need to wind it up.
Wow! Pwede! Magkakaalaman niya pag doon tayo sa Sampaguita Burgering mga padi. I think this will handle well. But konting test pa bago natin tapusin ang first drive ng Honda Brio RS. Oh, pwede. Anyway mga buddy, I hope you learned something on this video. Kung nagbabala kayong bumili ng Honda Brio RS, its SRP is 853,000 pesos and I think it's worth it kumpara sa huling na-review natin. Sana tong video na to makatulong sa inyong pagdedesisyon kung bibili nga kayo ng Honda Brio RS. At kung nakatulong tong video na to sa inyo mga buddy, pakipindot naman yung subscribe button dito, dyan sa baba dyan. Pindutin nyo hanggang mapipi mga buddy, pakipindot na lang para naman dumami ang aking subscribers. I'm aiming for 100k before the end of the year mga buddy. And kung narating nyo tong video na to at may naitulong tong video na ito sa inyo sa pagdedesisyon nyo sa pagbili ng kotse, paki-hit na rin yung like button dyan, pakidot-dot nyo na pakidot-dot para naman gumana yung tinatawag na YouTube algorithm. Ang ginagawa ng YouTube algorithm mga buddy is, halimbawa, may nag-search ng Honda Brio review. Kung nasa tags ko yon, maaaring isubmit ni YouTube sa viewer na yon. And at the same time, may mga auto-generated ads dyan mga buddy. I hope hindi niya skip yon. Or kung kayo man nanonood, huwag niyo skip yung ads para pagpalain kayo. And pagpapalain din ako. Pag pinagpala ako mga buddy, yung kinikita ko sa YouTube, sa rental ko rin naman dinadala. Wala namang ibang napupuntahan dahil hindi naman ganun kalaki kinikita ko dito mga buddy. It's just for fun, it's my passion. Gusto kong mag-drive, gusto kong mag-test ng mga kotse. Kaya doon lang napupunta yung mga kinikita ko sa YouTube mga buddy. Anyway, thank you for watching mga buddy. Kung nakarating kayo sa part ng video na to, maraming salamat. And I hope abangan nyo yung NVH power test, braking test, handling test ng Honda Brio RS. And I'll see you again on the next video mga buddy.